full-size pickup truck. May nag-comment sa akin na may display ng V9 malapit dito sa location ko. Check na lang natin sa dealership. Medyo natagalan lang bago magkaroon ng display. Nandito sa Photon Bacolor yung display unit. 2024 Tanland 4x4 V9 Hybrid. Baka lang magtaka kayo bakit ganyan yung view. Medyo puno lang yung showroom ngayon. Hindi na ako nag-request na tanggalin yung iba. Kasi hindi naman ako bibili. Yung price, 1,998,000 pesos. Naka-LED projector headlight with DRL. Pero yung fog light, halogen pa rin. Mas okay siguro kung LED kasi ito yung top of the line variant. Nasa grill yung front camera housing. Housing lang siya, wala siyang camera. Hindi naman sobrang kailangan ng front camera. Pero para sa top of the line, tingin ko dapat standard na yon. May front skid plate or bush plate. Hindi ko lang sure kung ilang millimeter yung thickness. Metal siya, hindi siya plastic. May fender flares, pero sa opinion ko lang, hindi ko masyado gusto yung design. Parang 2015 below yung vibe ng ganitong fender flare. Medyo pasok tingnan yung gulong dahil sa fender. Yung advantage nito, hindi dumihin yung gilid ng sasakyan. Yung disadvantage, mukha siyang nakapalda. Naka 265/70 R18 alloy wheels with all-terrain tires. Maganda yung design ng stock wheels. Ventilated disc brake na yung front and rear. Body colored yung side mirror cover. May camera, pero hindi para sa 360 view. Pang blind spot, kaya okay na rin. Malaki yung side mirror, bagay lang sa ganitong full-size pickup. Naka keyless entry. Yung maganda dito, lahat ng door handle may keyless entry. Check natin yung interior, pero bago yan, yung door handle ng V9, magaan siyang hilain. Hindi katulad sa iba na para kang nakikipaglaban. Upgraded yung stepboard dito sa V9. Medyo malapad din, kaya madali siyang tapakan. 8-way power adjustment sa driver seat, 4-way adjustment para sa passenger seat. Sa door panel, soft touch leather, padded leather sa sidings, leather armrest, para siyang may ambient lighting. Pero wala, para lang siyang hazard light pag naka-open yung pinto. Power window control, side door storage. Maganda yung design ng steering wheel, same sa V7. Flat bottom yung design, kaya sporty siyang tignan. May paddle shifters, plastic, pero mukhang okay naman yung quality. Push start stop button. Naka 12.3-inch LCD instrument cluster. Okay lang yung screen quality. Sa opinion ko lang, hindi ako magiging fan ng digital gauge cluster hanggat hindi AMOLED yung ginagamit. Naka 14.6-inch infotainment system with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Comment nyo nga kung bigger is better ba talaga. Gusto ko yung toggle switch climate control. Mas maporma siya compare sa conventional button. One way nga lang, hindi siya nag-work ng press up. May Qi wireless charging pad. Na-test ko na rin, kasya yung iPhone 13 Pro Max. Boxy yung shape ng gear shifter. Same lang sa V7, ZF 8-speed automatic. Drive mode select, electronic parking brake with auto hold, traction control, hill descent control, blank switch. Hindi ko lang sure kung ito yung auto off yung engine pag naka-idle. Ito, hindi ko siya alam. Maganda yung ganitong may volume control sa center console kasi walang volume knob yung infotainment system. May rear differential lock. Useful to lalo na pag kailangan mo ng traction. 4-wheel drive system. Cup holder with ashtray. Malaki din yung center storage. May air vent kaya pwede siyang gawing cool box. May pen and card holder. Isa lang yung glove box. May 12-volt socket dito sa baba ng center console. Storage space na rin. May vanity mirror yung sun visor ng passenger side. Yung sa driver side, wala. Pagdating sa visibility, okay naman. Mataas yung ride height. Soft touch material din yung dito sa dashboard. Medyo makapal nga lang yung A-pillar. Expect nyo na lang na may konting blind spot, lalo na pag may tumatawid. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin sa likod. Sa door panel, soft touch leather, padded leather sidings, leather armrest, power window control na automatic, storage space, same sa front door na may LED lighting. Nakaset na to sa driving position ko. Maluwag yung legroom, kahit yung foot space, maluwag, makakapag-stretch ka. Okay din yung headroom, malaki pa yung space. Maganda rin yung seating position, hindi siya upright or 90 degrees. May AC vent, may 2 USB port, pareho na USB Type A. Ito hindi ko alam, pero hindi siya nabubuksan. Flat na rin yung flooring dito sa center, kaya hindi mahirapan yung uupo dito sa gitna. Pwedeng i-fold yung rear seat pataas. Pero yung backrest, naka-fix. Yung tail light, mukhang hindi pa naka-LED, halogen pa rin. May tailgate assist at gas strut na rin, kaya hindi siya yung biglang babagsak pag binuksan.
May ladder step dito sa tailgate para lang may pwedeng tapakan kung sakaling aakyat. Medyo mataas lang yung step pero pwede na rin. Hindi ko alam yung exact dimension ng truck bed pero yung payload capacity nasa 875 kilograms. Naka-spray on bed liner na rin siya. Kabilaan din yung gas strut dito sa tailgate. May reverse camera pero nakamount siya dito sa may plastic trim. May camera housing sa taas pero walang nakalagay. Check natin yung spare. Naka-steel wheels, medyo tinipid, yung advantage lang, hindi mainit sa mga kawatan. Yung fender flare dito sa V9, hindi lang sila nakadikit, nakaklip sila sa mismong body. Equipped na rin siya ng sway bar, naka 5-link plus coil spring integrated axle suspension. Naka 2-liter diesel engine 4-cylinder with 48-volt hybrid system. Wala silang test drive unit ngayon, kaya wala akong idea sa performance. Maganda naman yung design ng V9, pero mas maporma para sa akin yung V7. Palike na lang and subscribe. Paalam.